Napapansin mo ba na pagdating ng hapon, mas mabigat na ang paa mo, kumakapal ang tsinelas? Parang may tubig sa loob ng balat. At minsan parang namamanhid pa. Kung ikaw ay edad 50, 5 pataas, malamang naranasan mo na ito. Ang tawag dito ay edema o pamamanas ng paa. Hindi ito simpleng pagod lang. Minsan senyales ito na may problema sa sirkulasyon sa asin sa katawan o sa bato. Pero ang magandang balita, may mga pagkain na makakatulong para mabawasan ang pamamanas. Hindi ito magic, hindi ito instant. Pero kapag ginawa mo araw-araw, unti-unti mong mapapansin ang pagbabago. Ngayon pag-usapan natin ang unang 2 pagkain na makakatulong sa iyo. Una ay pipino. Oo, simpleng pipino lang. Pero alam mo ba na mataas ito sa tubig at may natural na diuretic effect? Ibig sabihin, tinutulungan itong ilabas ang sobrang tubig sa katawan. Maraming seniors ang mahilig sa maalat na ulam, lalo na kung may tuyo bagoong o processed meats. Kapag sobra ang asin, nahihirapan ang katawan maglabas ng fluid, kaya naiipon ito sa paa. Ang pipino tumutulong mag-flush out ng excess fluid. Subukan mong kumain ng isang maliit na mangkok ng pipino araw-araw. Pwede mo itong ihalo sa kamatis at konting suka bilang ensalada. Huwag masyadong maalat. May nakausap akong isang lola na 72 taon na sabi niya dati, tuwing hapon halos hindi na siya makalakad sa bigat ng paa. Pero nang sinimulan niyang bawasan ang asin at kumain ng pipino, halos araw-araw, unti-unting gumaan ang pakiramdam niya, hindi agad-agad. Pero ramdam niya ang difference sa loob ng 2 linggo. Pangalawa ay pakwan. Ang pakwan ay hindi lang pampalamig. Ito ay mataas din sa tubig at may potassium. Ang potassium mahalaga dahil tumutulong ito balansehin ang sodium sa katawan. Kapag balanse ang sodium, mas kaunti ang pamamanas. Kadalasan ang problema hindi kulang sa gamot, kundi kulang sa tamang pagkain. Subukan mong gawing merienda ang pakwan sa umaga o hapon. Isang tasa lang sapat na. Huwag sobra, lalo na kung may diabetes ka. Pero sa tamang dami, malaking tulong ito sa hydration at sirkulasyon. Ang sikreto dito, consistency. Hindi mo kailangang maghintay ng matinding pamamaga bago ka kumilos. Simulan mo habang maaga pa. Ngayon may isa pang pagkain na pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Isang gulay na madalas nakikita sa palengke. Pero hindi alam ng karamihan na malakas itong panlaban sa edema. Kung nararamdaman mo na minsan sumisikip ang sapatos mo sa hapon at gusto mong gumaan ulit ang lakad mo, manatili ka sa susunod na bahagi. Kung andito ka pa, comment hindi na masakit para alam kong seryoso ka sa kalusugan mo. Salamat kung nandito ka pa. Ibig sabihin gusto mong alagaan ang paa mo habang maaga pa. Dahil aminin natin, kapag ang paa ang namamaga, apektado ang buong araw mo, mabagal kang kumilos, mas madaling mapagod, at minsan nawawalan ka pa ng gana lumabas. Sa unang bahagi, pinag-usapan natin ang pipino at pakwan. Ngayon itutuloy natin sa isa pang gulay na simple, pero malakas ang epekto sa pamamanas. Ito ay talbos ng kamote. Marami sa atin lumaki na may talbos ng kamote sa bakuran. Pero hindi natin alam na ito ay mayaman sa potassium at magnesium, 2 mineral na tumutulong sa pag-regulate ng fluid sa katawan. Kapag kulang ang potassium, mas naiipon ang tubig sa paa at binti. Kaya kung mapapansin mo ang ibang seniors na madalas kumain ng gulay, mas bihira silang mamaga. Subukan mong magluto ng talbos ng kamote na nilagalang o ginisang may bawang. Huwag lagyan ng sobrang asin. Tandaan, ang goal natin ay bawasan ang sodium intake. May nakausap akong isang lolo na 68 taon. Sabi niya dati, pag naglalakad siya sa palengke, kailangan pa niyang umupo. Paminsan-minsan dahil mabigat ang paa, nang simulan niyang kumain ng mas maraming gulay, lalo na talbos ng kamote. Mas tumagal ang lakad niya nang hindi sumasakit o namamaga ang paa. Hindi ito himala. Ito ay epekto ng tamang nutrisyon. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang mahalagang pagkain. Saging, oo, simpleng saging lang. Pero napakalakas nito pagdating sa potassium.
Ang potassium tumutulong ilabas ang sobrang sodium sa katawan. Kapag masyadong maalat ang pagkain, mas lalong namamaga ang paa. Ang saging ay madaling kainin, madaling dalhin, at hindi mahal. 1 hanggang 2 maliit na saging sa isang araw, sapat na para makatulong sa balanse ng fluid. Pero tandaan, kung may problema ka sa kidney o mataas ang potassium mo, kumonsulta muna sa doktor bago magdagdag ng potassium-rich foods. Maraming seniors ang nagugulat kapag sinabi kong ang pamamanas minsan hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pagkain at kakulangan sa galaw. Habang tumatanda tayo, mas bumabagal ang sirkulasyon, kaya kailangan nating tulungan ang katawan. Hindi sa pamamagitan ng sobrang gamot, kundi sa simpleng araw-araw na disiplina. Isipin mo ito, ang bawat subo mo ay may epekto sa paa mo sa hapon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang pagkain na may natural anti-inflammatory effect at isang simpleng inumin na makakatulong din sa pagbawas ng pamamaga. Kung seryoso kang gumaan ang pakiramdam ng paa mo, huwag kang aalis. Comment 2 kung kasama ka pa rin hanggang sa dulo tayo dito. Kung nakarating ka hanggang dito, malaking bagay iyon. Ibig sabihin hindi mo binabalewala ang mga sinyalis ng katawan mo. At tandaan mo, ang pamamanas ng paa ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa sirkulasyon sa puso, sa bato at sa overall health mo. Sa ngayon na pag-usapan na natin ang pipino, pakwan, talbos ng kamote at saging. Ngayon dadagdagan pa natin ng 2 mahalagang panlaban sa edema. Una ay luya. Ang luya ay kilala bilang natural anti-inflammatory. Ibig sabihin tumutulong itong bawasan ang pamamaga sa loob ng katawan, hindi lang sa kasukasuan kundi pati sa fluid retention. Kapag may inflammation sa katawan, mas nagkakaroon ng tendency na mag-ipon ng fluid sa paa at binti. Kaya ang pag-control ng inflammation ay malaking hakbang para mabawasan ang pamamanas. Pwede kang maghiwa ng maliit na piraso ng luya at pakuluan ito sa tubig. Gawin mo itong tsaa 1 beses sa isang araw. Mas mainam sa umaga o hapon. Huwag sobra, lalo na kung may iniinom kang gamot, pampalabnaw ng dugo. May isang lola na nagsabi sa akin na dati, palagi siyang may bakas ng medyas sa paa tuwing gabi. Yung parang may guhit dahil sa pamamaga. Nang sinimulan niyang uminom ng luya tea at bawasan ng maalat, unti-unti na bawasan ang marka ng pamamaga. Hindi ito instant, hindi ito pang 1 linggo lang, ito ay lifestyle. Pangalawa ay bawang. Ang bawang ay tumutulong sa pagpapaganda ng sirkulasyon. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas madaling na ibabalik ang fluid pabalik sa puso, imbes na manatili sa paa. Pwede mong idagdag ang bawang sa luto mo, araw-araw 1 o 2 butil sapat na. Huwag mo lang sunugin sa mantika dahil nababawasan ang benepisyo. Mas mainam kung lightly cooked or isinasama sa sabaw. Ngayon mahalagang tandaan, ang pagkain ay kalahati lamang ng solusyon. Kailangan din ng simpleng galaw. Hindi kailangan ng mabigat na exercise. Kahit pag-angat ng paa habang nakahiga, ilagay mo sa unan ng 15 minuto sa gabi. Malaking tulong na iyon. Umiwas din sa sobrang tagal na nakaupo. Kung nanonood ka ng telebisyon, bumangon kada 30 minuto at igalaw ang paa. Ang goal natin ay hindi lang bawasan ang pamamanas ngayon, kundi pigilan itong lumala sa mga susunod na taon. Sa madaling salita, ang sikreto ay kombinasyon ng tamang pagkain, mas kaunting asin, sapat na tubig at simpleng paggalaw. Kung babalikan natin, ang 5 pagkain na makakatulong ay pipino, pakwan, talbos ng kamote, saging at luya kasama ang bawang bilang dagdag. Suporta sa sirkulasyon. Hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Pumili ka ng 2 o 3. Simulan mo bukas. Maging consistent ka sa loob ng 2 linggo. Obserbahan mo ang paa mo sa hapon. Mas magaan ba? Mas kaunti ba ang marka ng medyas? Ang katawan natin marunong mag-adjust. Basta bibigyan natin ng tamang suporta. At gusto kong iwan sa iyo ito. Ang edad ay hindi hadlang para gumaan ang pakiramdam mo. Ang disiplina at tamang kaalaman ang tunay na susi. Kung umabot ka hanggang dito, comment done para alam kong committed ka sa kalusugan mo.
Kung nakatulong ito sa iyo, pindutin ang like at mag-subscribe para mas marami pa tayong pag-usapan tungkol sa kalusugan. Pagkatapos ng edad, 55. Smash subscribe kung gusto mong mabuhay ng mas magaan at mas masigla pagkatapos ng edad 60.